Salamin sa pang-aalipusta at katibayan ng kalayaang ngayon ay tinatamasa. Para sa aking mga kalaban, Noli Tangere, ako Sose, at ito ang kwento ng aking bansang sinilangan. Buwan noon ng Oktubre, isang malaking pagtitipon ang gaganapin sa bahay ni Don Santiago de los Santos. Kakaiba sa karaniwang gawi sapagkat noong hapon lang na iyon ipinaalam ang gagawing pagdiriwang. Usap-usapan ito sa buong Binondo sa maraming distrito ng Maynila at Intramuros. Hindi nyo ba batid na lahat ng mga Indyo ay mangmang? Padre Damaso, hindi mo rin babatid na nasa tahanan tayo ng Indyo? Walang galang na po, Padre Damaso. Maaring masaktan po si Kapitan Tiago. Ha? Ipinagpalagay na ni Tiago na hindi siya isang Indyo. Inuulit ko, walang makakatalo sa kamangmangan ng mga Indyo. Mga kaibigan, kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra, nagagaling lamang niya mula sa Europa. Buenas noches, señores. Sa mga kura ng ating bayan at sa matalik na kaibigan ng ating ama, Padre Damaso. Patawarin po ninyo ako sa aking pagkakamali. Hindi ka man nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit, hindi ako matalik na kaibigan ng iyong ama. Ikaw na nga ba ang anak ng limang nasirang Pail Ibarra? Si Senyor Teniente. Aligayang pagdating, naway mas mapalit ka kaysa sa inyong ama. Wala ka pa mga mata? Mayroon po, senyora. Mas malinaw pa sa mga mata ninyo. Ngunit ako lamang ay nakatingin sa inyong mga pulot na bubuk. Ibarra, sa alas 7 taon ninyong pamamahala sa ibang bansa, ano ang pinakamahalagang bagay ang nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o ang pagkaalipin ng isang bansa na nagdidikta ng kasaganahan upang mahikapos dito. Nagawa mong lustahin ang iyong yaman? Para namang yan? Wala ka bang maisip na mas mahalaga? Isa kang bulag. Kahit isang batay, alam iyan. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob ng dating kura sa atin. Perdon, Senyor. Sinasariwa ko lamang ang mga alaala ng aking kabataan nang kayo'y madalas magtungo sa aming tahanan upang makisalo ng hapunan. Naway ipanag-umanihin ninyo ako. Kakagaling ko lamang sa mahabang biyahe at may aasikasuhin pa po bukas para sa Espanya at Pilipinas. Huwag ka muna umalis, darating pa si Maria Clara. Bukas ko na lang po siya bibistahan. May importante lang po akong gagawin ngayon. Hijo de pera! Pagmasdan nyo! Ganyan ang nangyayari sa mga kabataang ipinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Kaya nararapat lang na itigil na ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa. Alam na si Ibarra at siya namang dating ni Maria Clara. Natuon ang pansin ng lahat sa aking kagandahan ng dalaga. Sakaling maraming tao, abala si Ibarra sa kaiisip habang siya'y naglalakad. Bigla siyang napahinto nang may kamay na pumatong sa kanyang balikat. Senyor Ibarra, Teniente, kayo pala. Ginulat po ninyo ako. mag-ingat sana kayo, senyor. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari ba niyong sabihin sa akin?
Sa pagkakaalam ko, ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Bilangguan? Nakulong ang aking ama? Hindi kaya kayo nagkakamali lamang? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Rafael Ibarra, siya na pinagbintangang erehe at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari mo bang sabihin ang buong pangyayari? Bakit siya nakulong? Noon ay mayroong isang Kastilang mangmang at masamang ugali na naging kolektor ng buwis. Nang siya'y nangungulekta, minsan siyang napagkatuwaan ng mga bata. Ba't hindi siya marunong magsulat? Para saan kaya ang lapis na dala niya? Ha 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 ha! Tigilan niyo nga ako. Baka kung anong magawa ko sa inyo. Anong sabi ninyo? Anong sabi mo? Sino lang naman po ito? Anong sabi niyo? Itiwan mo sila. Hindi ako makakatawa sa tanong ko ito. Sa kasamang palad, ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito, hinuli ang iyong ama at ikinulong. Tinakwil siya ng lahat at pinagbintangan ng kung ano-ano. Dahil sa kabiguan niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at sa bilangguan na namatay. Totoo nga kaya ang sinabi ng tenyente tungkol sa pagkamatay ng aking ama? Nagugulan ang aking isipan ngayon. Kung andito lang sana si Maria para mapawi ang aking dinadamdam ngayon. Siguro ay napakaganda ni Maria dahil halos lahat ng atensyon ng tao ay nasa kanya. Mas mabuti na lamang ako'y magpahinga. Bukas dadalawin ko ang aking pinakamamahal na si Maria. Galing sa simbahan, nagtungo si Maria Clara sa azotea ng kanilang tahanan at nanahi. Si Tia Isabel naman ay nagwawalis sa mga naiwang kalat kagabi sa bakuran. Si Kapitan Tiago ay nagbabasa ng ilang mahalagang dokumento. Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa'yo, Ito. Nandito po ba si Maria? Maupo ka na lamang at tatawagin ko siya sandali. Pasok po kayo, Tia. Maria, ang iyong kasintahan na si Crisostomo ay naghihintay na sa'yo sa labas ng bahay. Paghihintay mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Hindi pa rin kumukupas ang ganda, Maria. Nagpunta ka lang sa Europa ay tumamis na ang iyong mga salita. Marahil maraming magagandang babae sa iyong bansa na nagpulog sa mga pagbobola mo. Alam mo bang ang isang mapalad na? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil sa pinagpasya ng ating mga magulang na ikasal sa pinakamagandang babae na ngayon nasa ating harapan. Tignan mo nga naman ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman? Di ba di ka nakaranas umibig? Di ba? Ay nako, Tiago. Kahit ganito ako, hindi naman ako naging manhid sa mga dati kong manliligaw, no? Noon ay may mag-asawang hindi magkaroon ng anak kahit anong gawin nila. Sila ay si Kapitan Tiago at si Doña Pia Alba. May kaibigan sila ang pangalan ay Padre Damaso na nagrekomenda sa kanila na manalangin sila sa iba't ibang mga santo o pumunta sa mga simbahan. Kaya't pumunta si Pia Alba
at doon na nangyari ang kanyang di inaasahan. Tulong! Tulungan ako! Tulong! Tulungan ako! Tulong! Tulong! Tulungan ako! Tulong! Tulungan ako! Tulong! Tulungan ako! Huwag ka magsusumbong. Ha? Huwag ka magsusumbong. Magpahinga muna tayo, Crispin. Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso, bakit pa? Nais ko sanang bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sila ka ba? Di ba 2 unsa ang sinasabi nila sa'yo? 32 piso? Kahit 1 taon pa ako magtrabaho, hindi ko mababayaran iyan. Wala talaga akong ninakaw. Wala talaga, kuya. Kapag nalaman to ni inay, natatakot ako. Mas mabuti pa lamang na nagnakaw ako. Sa gayong paraan, mapapatunayan ko na ako ang nagnakaw ng 2 onsa. Tahan na, Crispin. Hindi rin maniniwala si inay. Tahan na. Huwag kang mawalan ng... Basilio! Meron kang 2 multang riyal dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi sa inyo hanggat hindi mo nababalik ang iyong ninakaw na 2 onsa. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa, ha? Sa Kristan, Mayor, pakiusap, hindi ko. Basilio, hindi ka uuwi sa inyo hanggat hindi pumapatak ang ika-10 ng gabi. Po, ngunit sa ikasyam ng gabi ay bawal na. Sarado mo! Pakiusap po, matagal na namin hindi nakikita si inay. Huwag ninyo... Huwag po, tama na po. Huwag po. Abala si Sisa sa pagdating ni Basilio at Crispin. Mayroong tuyong tawilis at pinitas na kamatis sa kanilang bakuran na siyang ihahain niya kay Crispin. Tapang baboy damo at isang kita ng patong bundok na hiningi niya kay Piloso Potasio ang inihain niya kay Basilio. Higit sa lahat, nagsaing siya ng puting bigas na sadyang inanin niya sa bukid. Biglang darating ang asawa niyang si Pedro. May makakain ba? Mayroon. Nasa na? Nagugutom na ako. Narito na. Ano na, tira mo, paano ang mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Nasa na nga ba ang mga batang iyon? Nasa kumbento, pauwi na rin sila. Sandali, alis ka na, di mo na ba sila yung sayon? Lutusan mo ba ako? Alis ako kung kailan ko gusto. So nga pala, tiran mo ko sa mga sasawarin ng mga anak mo. Nalungkot si Sisa dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang asawa. Ngunit may narinig siyang umiiyak at nagsisisigaw sa labas ng kanyang bahay. Inay! 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 Inay!
Inay! Inay! Basilio, anong nangyari sa'yo? Basilio, anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiyak? Bakit ka sugatan? Tumakasan po ako sa kumbento, Inay. Takot na po ako si Crispin, Inay. Bakit si Crispin? Anong nangyari sa kanya? Saan siya? Naiwan po siya sa kumbento, Inay. Bawal po siya umuwi dahil pinagbintangan magnanakaw. Ano pinagbintangan ang anak kong si Crispin? Dahil lang ba sa mahirap tayo, kailangan natin magdusa? Inay! Nawala sa katinuan si Sisa dahil sa sunod-sunod na kamalasang dinanas ng kanyang mga anak. Napagbintangang nagnakaw ang bunso niyang si Crispin at hindi na ito nakauwi sa kanilang tahanan. Si Basilio naman ay dinakip ng mga sipil at hindi na rin natagpuan ng mahulog sa bangin. Maging si Sisa ay makailang beses nang dinakip at pinaamin sa kasalanang hindi naman ginawa ng kanyang mga anak na si Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Padaan si Doña Victorina sa bahay ng Alperes at doon niya nakita at narinig na pinag-uusapan siya ni Doña Consolacion at ng isa niyang amiga. Pweh, kala mo kung sino. Peke naman. Hoy! Akala mo ba hindi kita maririnig? Hoy, Karen! Akala mo ba di mo kayo maririnig? Kaya lapad-lapad ng iyong tainga? Mabuti sana kung kasing lapad ng tainga ang iyong kukote. Ah, ganon. Bakit ba ganyan ka makatingin sa akin? Ang sabihin mo, inggit ka lang sa suot ko. Ako pa talaga maiinggit sa'yo, Doña Victorina. Sa bagay, kainggit-inggit naman talaga ang iyong kulot na buhok. Abat marapat lang naturuan ng leksyon ang babaeng yan. Hoy, kilalanin mo ang iyong kinakausap. Huwag mong ibaling na ako'y tagalalawigan lamang. Sa aming bahay na Maynila, hindi nakakapasok ang mga Alperes. Hanggang pinto lamang sila. Aba, excellentisima Senyora Puput. Hindi makakapasok ang mga Alperes. Natural, mga pilantod lamang ang maaari. Hoy, Doña Consolacion, ako'y nakukutya sa mga sinasabi mo. Ito, gusto mo ba nalaban mo na lang ang mga damit ko? Huwag kang mag-alala, kaya kitang bayaran ng mahal. Kakala mo ba hindi ko alam na isang labandera lamang? At ikaw, akala mo ba hindi ko alam ang iyong tunay na pagkatao, Doña Victorina? Nasabi yata sa akin ng aking asawa na ikaw ay isang mapagpanggap lamang na donya. Aba, pambihira, matapang ka talaga? Aba, hinahamon mo talaga ako? Yung mga pinagsasabi mo, ulitin mo. Akala mo kung sino kang matapang? Bakit? Ano ka ba? Asawa ko ng Alperes at ikaw, asawa ka lang ng isang pilantod. Wala ka talagang galang, labandera ka lang. At ikaw naman ay isang mapagpanggap. Dumating ang Alperes at inawat niya ang dalawa. Labandera, Mapagpanggap. Anong kaganapan ang nangyayari dito? Tama na yan. Halika na, aking mahal. may araw ka rin. Maghihintay ako! Magandang araw, mahal ko. Nakapaghanda ka na ba para sa ating paglabas bukas? Magandang araw rin, mahal ko. Oo, nakahanda na ako.
naming nakapagsabing maganda ka. Pero maniniwala ka ba kung sinabi kong nalulunod ako sa iyong mga mata? Lumalangoy ako sa pila ng mga harana. Sumisisid sa kailaliman ng aking pagsinta. Akala mo siguro'y ako'y nambobola lamang, ngunit tulad ng buwan na lagi kong nakikita, ika'y nag-iisa lamang sa aking mata. Dapat lang naturuan ng leksyon ng babaeng yan. Leksyon? Go na. 1, 2, 1. Doon na. Ika mo na. Mga kaibigan, nais kong